Hallelujah, hallelujah. Hindi na ako pabawag sa ng tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang lahat po na excited na magpuri sa ating Panginoon ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y nagtipon ngayong linggo upang magalak sa presensya po ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Nehemiah 8, verse 10, "For the joy of the Lord is your strength." Ang ating pong kagalakan ay hindi po galing sa mundo, kundi galing po sa pagkakakilala natin na si Jesus ang ating Diyos at siya ang ating pong tanging kaligtasan, mga kapatid. At sa pagsisimula po ng ating worship service ngayong umaga, alalahanin po natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Kaya't sabay-sabay po nating awitin at ipahayag ang kagalakang nagmumula sa Kanya, mga kapatid. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah! Bless his name, oh,
sabay purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! I got the joy, I got the joy, I got the joy. Hallelujah! The joy of the Lord is more than a feeling, mga kapatid. At hindi po ito nakabase sa ating pong nararamdaman, kundi po sa katapatan ng ating Diyos. Hallelujah! Kahit ano pong panahon, may dahilan tayong magsabi, the joy of the Lord is my strength, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Hallelujah! Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa araw pong ito, Panginoon. Lord God, muli kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Sa pag-upisa po ng aming worship, Panginoon, kayo po'y malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Lord God, alisin niyo po ang anumang pagod na aming mga katawan na nararamdaman sa oras na ito, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at kausapin niyo po ang bawat isa sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Lord God, puspusin niyo din po ang bawat isa ng nandito at maging ang aming pong mga online viewers na inyong banal na spirito sa araw na ito. We are excited for this worship service for today, Panginoon, and we give you back all the glory and honor in your mighty name, in Jesus' name, amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At alam ko pong ang bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay may kanya-kanya pong laban na kinaharap po sa oras na ito. Laban po sa kalusugan, sa trabaho, problema po sa pamilya, financial matters o maging sa puso man, mga kapatid. Pero ngayong oras po ng pagsamba natin, hayaan po natin paalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Genesis 22:14. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Mga kapatid, siya ang ating Jehovah-Jireh, ang Diyos na nagpro-provide sa lahat po ng ating pangangailangan. Exodus 17:15. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Siya ang ating Jehovah Nissi, ang ating banner of victory sa bawat laban ng buhay. Hallelujah. Judges 6:24. Then Gideon built an altar there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Siya ang ating Jehovah Shalom, ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna po ng kaguluhan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang po natin sinasamba si Jesus dahil po sa mga pagpapala, kundi dahil siya mismo ang ating Diyos, ang ating provider, ang ating victory, at ang ating Prince of Peace, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sama-sama po nating ipahayag. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Hallelujah. Karapat-dapat lamang po natin siyang sambahin dahil ang ating pong Panginoon, ang Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga hari. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because
Let's raise our voices mga kapatid habang inaawit po natin ito mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Ang sabi po in Psalms 145 verse 3, ito pong verse na ito ay nagbibigay po sa akin every day ng kalakasan sa ating pong Panginoon. Great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. Sabi nga po kanina ng ating pong worship leader, ang greatness ng Panginoon ay hindi po nakadepende sa circumstances po natin. Great ang Panginoon kapag meron pong sinasagot sa ating pong mga panalangin. And great din ang Panginoon when we are called and we are told to wait sa ating pong mga panalangin. Ang greatness po ng Panginoon is hindi po nadi-diminish kapag tayo po ay mahihina. In fact, yung po, doon po nare-reveal ang kanya pong kalakasan, mga kapatid. Ang sabi po, ang greatness ng Panginoon is unsearchable. Ibig sabihin, kapag na-reach natin yung limit ng ating pong understanding, beyond pa doon ang ating pong Panginoon. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan natin, mga kapatid, sa ating buhay, problema, weakness, everything, kapag ang na-highlight po natin is yung greatness ng ating pong Panginoon, ang mas na-highlight po natin, mga kapatid, ang mas na-magnify natin is yung kadakilaan ng Panginoon at hindi yung ating mga pinagdadaanan, hindi yung ating mga problema. That's why every day we have to be reminded, great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. Hindi natin kayang unawain ang plano ng Panginoon. All we need to do is just trust Him that He is great and greatly to be praised. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are greatly to be praised. You are great. You are great, Jesus. You are worthy of all our praises. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. At isa po sa greatness ng Panginoon ay dahil po tayo ay magkakasama ngayong umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay nagagalak dahil tayo po ay muling nagkasama-sama sa araw po ng linggo, kaya tayo po ay magbatian ang bawat isa po sa atin. Magkamayan po tayo at pakita po natin ang greatness ng Panginoon sa pamagitan ng pagbati po sa ating mga kapatid, paumumusta po sa kanila at pagsasabing, great is the Lord and greatly to be praised. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, we
Tayo din po ay nagagalak ngayong umaga mga kapatid dahil meron po tayong tatlong bisita na kasama po natin ngayong umaga. As I call their names, pwede po ba silang pumunta dito sa unahan? At nais po natin silang batiin, si Brother Ruel Manglikmot, si Sister Leia Kagimbal, and Brother Willie Ortegas. Kung nabanggit po ang inyong pangalan, pwede po ba tayong pumunta dito po sa unahan? Nawa po, nabanggit ko po ang inyong pangalan ng tama. Brother Ruel, Sister Leia, and Brother Willie. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kami po ay nagagalak dahil kasama po namin kayo. Nais po natin silang ipanalangin. Stretch po natin ang ating kamay towards them at atin po silang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang napakagandang linggong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming mga bisitang kasama, si Brother Ruel, Sister Leia, ganoon po si Brother Willie, Panginoon, nakasama po namin ngayon na magpupuri sa iyong pangalan. Gamitin niyo po, Panginoon, ang serbisyong ito upang sila po ay pagpalain. Hipuin mo po ang puso nila, Panginoon, upang ikaw po ay mas makilala nila ng mas malalim, Panginoon, bilang Diyos at amin pong tagapagligtas. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo po sila at ang kanilang buong pamilya. Ganun din po ang mga nag-invite po sa kanila. Patuloy mo pong pagpalain. Nawa, Panginoon, lalabas po sila ng sanktuaryong ito. Bit-bit po ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. In Jesus' name, amen, amen. Sabihin nga po natin, God bless our visitors. Amen. At tayo pong lahat ay makakaupo na mga kapatid, kasama po ang ating mga bisita. Salamat po. Kahapon po mga kapatid, naging matagumpay po ang gawain po ng ating pong Sunday School Department sa kanila pong pagpunta po doon sa Balete, sa kanila pong child evangelism. Salamat sa Panginoon sa mga ginamit po na tao na nag-stretch po ng kanila pong support para po sa gawain ito ng Panginoon. I believe kahapon din po may gawain din po ang mga LA ang Miriam po mga kapatid. So tayo po nagpapasalamat at tayo po ay patuloy na nagkakaroon ng mga pagsama-samang ganito mga kapatid para po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Para po sa ating mga announcement mga kapatid, ang ating pong Good Morning Jesus ay nagpapatuloy every 5:30 in the morning through Pastor Guard, Monday to Friday. At mamaya po afternoon service po natin sa Bawan, 1:00 p.m. sa Frontierville, sa Poblacion 2 po mga kapatid. So punta po tayo doon mga kapatid, lalo po sa mga taga-Bawan para po sa ating pong afternoon service. Mamaya pong hapon din, 1:00 din po dito po sa church, magkakaroon po ng Faith Kids Gathering dito po sa church, 1:00 p.m. po. So sa mga Faith Kids po natin, alam ko po na nagkaroon na po kayo ng mga previous meetings about this. So may gathering po, mamaya po tayo. This Wednesday po mga kapatid, meron po tayong midweek Bible study via Zoom po mga kapatid. So antabayanan po natin ang ating pong Zoom link para po sa ating pong gaganapin na Bible study. And on Wednesday, every Wednesday po, meron po tayong prayer meeting sa lugar po ng San Jose, 5:00 to 6:00. So sa mga nais pong sumama at mag-support po, makipag-coordinate po kay Brother Jose at kay Sister Christy. Every Thursday naman po sa Bawan Church, 6:30 in the evening. At ganoon din po pag Friday naman po dito po sa church, 6:30 din po kapag po Friday. Para po sa mga papalapit po nating gawain, December 23, magkakaroon po ang Section 2, ang lahat po ng mga kabataan ng Youth Conference sa Taal Convention. So ito po ay taunang ginaganap po ng mga kabataan. So December 23 po, so sa inyo pong mga may anak na young people, suportahan po natin ang gawain ito. At para po sa atin pong sa church, on December 28, ang ating pong candlelight service. So December 28, combined po ang Bawan tsaka ang Batangas City para po sa ating candlelight service at mag-start po ang ating gawain ng 2:00 p.m. Amen po. I'd rather say candlelight service. So wag niyo pong kakalimutan, baka po makapunta kayo dito ng umaga. So hapon po ang ating service ng December 28. Sama-sama po nating harapin ang pagpasok
ng panibagong taon at pasalamatan ng Panginoon para sa year 2025. Amen, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. As I request everyone to stand, tayo po ay dadako rin sa isa pong mahalagang gawain ng ating pong pagbibigay. At sama-sama po natin mga kapatid, banggitin ang ating pong declaration of blessing. Ready po ba tayo mga kapatid? Sama-sama po natin basahin. Sa pamamagitan ng otoridad ng iyong salita, magbibigay ako at inaangking kong ako'y tatanggap, siksik, liglig at umaapaw. Away ay natataboy at ang sumpa ay natatanggal. Ako ay namumuhay sa ilalim ng isang bukas na langit na walang sapat silid na kalalagyan. Tayo ay magkakaroon ng trabaho at mas magandang trabaho, pagtaas ng sahod at bonus, tubo at kita, mga regalo at sorpresa, mga utang na nabayaran at mga utang na natanggal. Ako ay nagtatamasa ng ganap na kalusugan at kasaganaan at lumalakad sa pabor at pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng aking ginagawa ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Standing on His promises, in Him we have a confidence. He won't He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. He will go before us. He will be with us. He will not fail us. He will not forsake us. Trusting the Lord with all thine heart, His words can't fail, His words won't fail. Trusting the Lord with all thine heart, His words can't fail, His words won't fail. Fear not, neither be dismayed. Promises, we're standing on His promises. In Him we have a confidence. He won't fail. Promises, we're standing on His promises. In Him we have a confidence. He won't fail. Amen. Tayo din po ay nagpapasalamat mga kapatid sa tagumpay po ng ating pong balitang kay ganda last Sunday. Tayo po ay nagkaroon ng 13 souls na nabaptize po sa pangalan po ng ating pong Panginoon. Patuloy po natin silang ipanalangin na sila po ay patuloy na lumago at sama-sama po tayo maging parte ng great harvest po ng ating pong Panginoon. Pag-pray din po natin mga kapatid ang ating pong Bawan Church Lot and Building Project. Patuloy po natin itong ipinapanalangin mga kapatid. Ganon din po si Inay Norma na nasa recovery niya po and we are so thankful po para po sa matagumpay na operation po sa mata ni Tatay Nestor. Kasama po natin siya ngayon mga kapatid. So wala pong imposible sa Panginoon. We'll continue to pray para po sa kalakasan ng bawat isa. Uso po ngayon ng karamdaman ng ubo. So let's continue to pray for everyone na ang patuloy po ang protection po ng Panginoon igawad po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po
sa mga pagpapala na patuloy namin tinatanggap. Ito man po ay nakikita namin o hindi, Panginoon, subalit ikaw po ay patuloy na kumikilos sa amin po mga buhay. Lord, we're praying para po sa aming mga tithes and offerings. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po sa amin ng oportunidad at blessing para po kami ay makapagpuri po sa iyo sa pamagitan po ng aming pagbibigay. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang aming pong mga trabaho, ang aming pong mga makalangit na pinagkakakitaan, ang aming pong mga negosyo. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpo-provide ng pagkain sa aming pong hapagkainan. Ikaw po ay Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw po ang aming provider sa bawat araw po ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa blessings at patuloy po naming ibinabalik ang kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, we are also praying para po sa aming mga prayer requests, ang aming pong project sa Bawan, ang aming pong church lot and building. Alam ko po, Panginoon, na ikaw po ay patuloy na kumikilos behind the scenes para po ito po ay magkaroon ng realization. Alam ko po, Panginoon, kiniklaim po namin ang tagumpay po at ang katuparan po nito pong aming pong prayer request na ito, Panginoon, sa iyong pangalan. In Jesus' name, ganun din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang full recovery po ni Inay Norma sa panahon po ng kanya pong kahinaan, pagkatakot at pagdududa. Ikaw po, Panginoon, na magbigay patuloy sa kanya ng kalakasan at pananampalataya na siya po ay gagaling, Panginoon, sa iyong pangalan. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng matibay na pagkapit sa iyo, Panginoon, at magkaroon po siya ng motivation at inspiration, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Manampalataya po siya sa iyong pangalan, Panginoon. And we are so thankful, Panginoon, sa tagumpay po ng operation po ni Tatay Nestor. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, along with Tatay Juanito, Panginoon, and Tatay Boyet, Panginoon, sa lahat po ng amin pong mga seniors na naririto, Panginoon, na meron pong iniindang karamdaman. We are praying, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magbigay ng kalakasan nagmumula sa iyo kay Tatay Joaquin, Panginoon, sa kanya pong pananakit ng paa. Ikaw po magbigay ng kalakasan, Panginoon, at kumpletong kagalingan, Panginoon. Ang bawat isa po naririto, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, maaaring hindi po namin mabanggit ang kanilang pangalan, pero ikaw po ang Diyos na patuloy na nagpapagaling at magpapagaling, Panginoon, sa amin pong mga karamdaman. In Jesus' name, let there be healing sa pamagitan po na iyong makapangyarihang pangalang Jesus. And Lord, ngayong pong linggo, sa iyo pong mensahe na mahahayag through Brother Jed, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-bless sa kanya, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, at ang salitang mahahayag, ang mensaheng mahahayag ay maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Dakila ka, Panginoon, you are great and greatly to be praised. Kaya naririto kami, Panginoon, hindi po kami mananawang purihin at sambahin ang iyong pangalan dahil marapat pong ikaw ay sambahin anumang sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sa pong malakas na palakpak sa ating pong Panginoon, as we prepare for the message of the Word of God, patuloy po natin siyang sambahin as we raise our hands at patuloy po natin purihin ang ating pong Panginoon sa kanyang kadakilaan. Hallelujah, hallelujah. When
battle belongs to you. Fight on my knees. With my hands lifted high, Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. come on, let's worship. Let's worship the Lord. Come on, hallelujah. Itaas natin ang nag-iisang Diyos, mga kapatid. Hallelujah, come on, shout, hallelujah. Hallelujah, come on, church. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Andito tayo ngayon hindi para manood. Andito tayo hindi para mag-perform. Andito tayo para hindi makita ang ating pastor. Andito tayo hindi dahil ito yung nakasanayan natin. Andito tayo dahil sa ating Panginoon. Come on, let's worship. The Bible says, the Lord inhabits in the praises of His people. Mga kapatid, every time na tayo ay magpupuri, heaven leans in. When we worship, God draws near. When we worship, chains begin to loosen and heart begin to soften. Today, mga kapatid, wala po tayong ibang pwedeng i-offer sa ating Panginoon kundi ang iyong puso. If you are tired, worship. If you are grateful, worship. If you are broken, if you are waiting, Lord, itataas ka namin. You are more than enough. Dahil more than enough ang ating Panginoon, siguro ang isang minutong pagpupuri ay hindi enough para bigyan natin siya ng papuri. Wala pa yung isang minuto, mga kapatid. Wala pa yung isang minuto. God is more than enough. God is more than enough. Come on, mga kapatid. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Another 30 seconds of worship sa ating Panginoon, mga kapatid.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Before we start, mga kapatid, sa ating preaching, Panginoon, may I call on Pastora po to lead us in prayer. Praise your name. Praise your name. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ngayon pa lang, Panginoon, bago pa man ipahayag ang iyong salita, lubusan na po naming nararamdaman ang iyong presensya. At alam namin, O Diyos, na malaya kang kikilos sa aming pong kalagitnaan. Hayaan mo lang na maging bukas ang aming puso, ang aming kaisipan. Magbigay ka, Panginoon, ng iyo pong special na mensahe para po sa bawat isa sa amin. At gamitin mo, Panginoon, si Brother Jed bilang daluyan ng pagpapala. Lord God, instrumento, Panginoon, upang mahayag ang iyo pong mga salita. At magbigay ka, Panginoon, ng special message ng rima na nagmumula sa iyo. At ikaw, Panginoon, ang siyang mataas sa aming pong kalagitnaan. Kaya, Lord God, unite our spirit, Lord. Unite us in love. At hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay angkinin ang iyo pong presensya at ang iyo po, O Diyos, na banal na kalooban sa aming pong buhay. Magpagaling ka ng mga karamdaman, magbigay ka ng solusyon sa mga problema. Pagaanin mo, Panginoon, ang mga sitwasyon na mabibigat sa aming pong buhay. At hayaan mo, O Diyos, na lalabas kami sa sanktuaryong ito na baon, Panginoon, ang kalakasan, ang katatagan, ang pagtaas sa level ng pananampalataya sapagkat lubusan naming naramdaman ang iyong presensya. Kaya, Lord God, we claim all the wonderful blessings from heavenly places at marami pong salamat sa iyo po ang pinakamataas sa pagsamba at pagpupuri. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pa pong malakas na papuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Whew. Good morning po, mga kapatid. Ako po ay muling nagagalak at nagagalak po ang aking puso sapagkat ako po ay muling nasa inyong harapan para muling kabahan ng todo. Pero excited at masaya po ako kasi andito po ako sa inyong harap para muling magpagamit sa ating Panginoon. Palagi ko pong sinasabi na every time po ako na nandito, nakaharap po sa inyo, lagi po akong kinakabahan. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayong kabahan. Samahan niyo po ako. Alam niyo mga kapatid, ang work ko po, alam niyo naman po na meron po akong shop dyan po sa labas. Alam niyo mga kapatid, every time po na ako po ay ma-assign na mag-preach, nagkakaroon po ako palagi ng magandang problema. Every time po na ma-assign po ako na mag-preach, ang gawain po sa shop, sunod-sunod. Patong-patong po. Itong week na ito po, 3 po yung detail namin. Kailangan po namin siyang matapos within this week. Naisip ko po, ito po ba ay test sa akin ni Lord? Kung ako ay magpapamove muna ng preaching dahil sa sobrang daming gawain ko? O kung ano po yung yung pipiliin ko? At minsan, naisip ko din po, baka ito naman ay paraan ng kaaway para mahati ang aking atensyon. Kung mag-aaral ako o magtatrabaho. Pero salamat sa Panginoon dahil alam kong siya po ang nagbigay ng lakas para parehas kong magawa ito. Kaya, mga kapatid, kung ito man po ay paraan ng kaaway para ako po ay madistract, sorry kaaway, sorry devil, binigyan mo ako ng magandang problema. Nagkaroon ng kita ang shop dahil tinulungan ako ng Panginoon at andito ako ngayon dahil sa ating Panginoon. Alam ko pong ang Panginoon po ang magbibigay sa akin ng katalinuhan at ako po ay gagamitin niya lamang po. So mga kapatid, kung gusto niyo pong maupo, medyo magkwekwentuhan muna po tayo. Sige po, upo muna po kayo. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay dapat preacher last month pa. Kaso po, nagkasakit po ako.
ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya po ang patuloy na nagpapagaling sa inyong likod. Kwentuhan ko lang po kayo mga kapatid. Last week, ako po ay nakaramdam ng panghihina. After po namin na magpunta sa Tagaytay, kasi may inihatid po kaming gamit ni Kuya Godge sa conference po. On the way pa lang po ng Tagaytay, hinang-hina na po ako. Pero hindi ko po pinapansin. Baka, ano niyo po, parte lang po ng pagbibinata or part of growing up po. Pero nung pauwi na po kami, sobrang nilamig na po ako. Nakain po kami ng mga inay. At sabi ko po sa mga kasama ko, sa mga inay, kina Kaya, kina Shy Pots, kina Des, sabi ko, parang tatrangkasuhin ako. Sabi ko, parang lagnat laki yata ito. Kaya, kinabukasan po, nakauwi kami, nagpahinga lang po ako. 3 days po ako hindi naalis sa bahay. Tulog lang po ako ng tulog. Pagkakakain ko, tutulog. Tapos, liliyok yung tiyan ko, dudumi ako. Pero hindi po palagi. Hanggang lumipas po yung 3 araw na ako po ay nakapagpahinga. Sabado po, nagpunta po ako ng church para po sa practice ng so. Okay naman po ako. Pero nung kami po ay mag-start ng kumanta ng worship song, kumakanta na po ang so, natugtog po ako sa keyboard, bigla pong nagdilim yung paningin ko. Talaga pong bigla pong parang kumapal ang ulo ko, nagdilim ang paningin ko. Tapos nakanta po sila, napaganto na lang, napaganon po ako. Tapos sumandal po ako doon. Bigla po akong, parang pakiramdam ko magko-collapse ako. Ako po ay pumasok sa conference room. Ako po ay naupo na sa sahig. Nakaupo po ako, pumasok po ako. Ang naisip ko po, naku, ako yata ay na-stroke. Ako yata ay aatakihin. Umupo po ako sa sahig. Nakaupo na po ako. Lagay na po ako. At una pong lumapit sa akin si Mong. Tinakita po ako ni Mong. Parang siya din po yata nakakita sa akin at si Tatay Jacob po lumapit. Alam niyo mga kapatid, medyo natuwa ako. Sa panahong yun, nakita ko po kung gaano ka-dedicate ang so sa kanila pong ginagawa. Dahil ako po ay nasa sa loob ng conference room, nakaupo sa sahig, wala na pong, ako po yung lagay ng ganyan. Ang so po, tinapos pa po ang verse 1 at chorus para po ako'y tulungan. Ganyan po katindi ang so. Kaya so, ako po ay proud sa inyo. Maraming salamat po. Hanggang sa, tinapos niya po muna nila, tapos saka po sila pumasok sa akin. Tapos, nag-decide na po ako na magpadala sa emergency. Hindi naman po ako basta-basta nagpapadala sa emergency. Sinabihan ko po ang Kuya Guard. Ang Kuya Guard po, nataranta na din. Alam niyo po, nadala niya po yung pati stapler na nasa conference room. Dala-dala niya po hanggang hospital. Si Tatay Jacob po, kadadating lang niya po galing Korea. Siya po ang nagdadrive papuntang hospital. Ang matindi po nito, ang papunta po kami ng hospital, si Tatay Jacob, chill lang po sa pagdadrive. Sabi ko, inisip ko, baka si Tatay Jacob ay naninibago lang. Pero ako po, emergency na po ha, masama po pakaraso. Chill lang po siya. At si Karen po nung time na yun, wala po siya eh. Pinapunta ko po siya ng SM. Sabi ko, mag-shopping ka dyan, bumili ka lahat ng gusto mo. Sabi ko, dyan ka muna. Joke lang po mga kapatid, baka po kayo maniwala. Kasama niyo po ang aming tita. So to make the long story short, na-confine po ako. Na-admit ako, nag-test, okay naman daw pong blood chem ko. Find out na na-dehydrate po ako. Kaya parang feeling ko hinang-hina ako. And to God be all the glory mga kapatid. Andito po ako ngayon, malakas, lumalakas, at handang magpagamit sa Panginoon. Pasensya na kayo mga kapatid ha, ginamit ko na po itong pagkakataon para magpatotoo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos laging nandyan. Handang magpagaling, mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ito man po ay kagalingan sa sakit o financial man. Palaging on time. At dyan po natatapos ang aking preaching. Hallelujah. Tatayo po tayo lahat mga kapatid. Bigyan muna po natin ng malakas na papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Bibles up. Yes. Kami po ni Mong,
Si Mang po ulit. Pag kami po ay magkasama, lagi po kami niya nagbibiroan na pag nalabas po kami, sasabihin po namin, bro, pag nagkaroon ng apocalypse at nagkaroon ng zombie, kung anong hawak mo, yun ang weapon mo. So, paunahan po agad kami ni Mong, hanap po kami ng bakal, ganito, ganyan. Kaya mga kapatid, kung may problema ka at suliranin, yung Bible na hawak mo, nandyan ang sagot sa mga tanong mo. Ang team po natin ngayon, mga kapatid, ay John 1:14, Word became flesh. Pero ngayon po, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay isang Bible character na maaring ngayon nyo lang po maririnig or hindi nyo po napapansin. Hindi po ako magpipreach ng matagal, mga kapatid. 10 minutes. Marami pong mga famous Bible character sa Bible na kilala natin. Kilala po natin dyan si Moses, si Joshua, si Samson, si David. At lahat ng ito, mga kapatid, ay malaki ang naging parte at encouragement sa bawat isa sa atin. Pero may isang pangalan sa Bible na binanggit at isang verse lang siya binanggit. Dalawa, pero yung sa una po tayo magpo-focus, mga kapatid. Let's open our Bible in Judges 3:31. Ito lang po yun. And after him was Shamgar, the son of Anath, which slew of the Philistines 600 men with an ox goad. And he also delivered Israel. So makakaupo na po kayo, mga kapatid. And let me entitle my preaching today, mga kapatid, When God Uses the Obscure. Pag sinabi po nating obscure, ito po ay not famous. Hindi masyadong nakikita. Kumbaga, out of spotlight. After po na mamatay si Joshua at bago magkaroon ng hari, ang buong Israelites po ay nanirahan sa Promised Land. Pero hindi na po nila sinusunod ang Panginoon. Ito po yung panahon kung saan ang mga Israelites ay parang nakampante na. Kasi free na po sila sa Egypt at nagsimula na silang hindi sumunod sa ating Panginoon. At sinabi din po dito sa previous books and verses na parang nakalimutan daw po nila lahat ng nagawa ng Panginoon. Kaya po, sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Kaya sila po ay muling nasakop at nabihag ng mga Philistines. Sabi po sa Judges 21:25, in those days, there was no king in Israel. Everyone did was right in his own eyes. Dahil po walang propeta pa or hari during that time, dito po lumabas yung mga judges. Meron po tayong mga major judges. Andyan po si Othniel. In Judges 3:7-11, siya po yung first judge na ginamit ng Panginoon para magkaroon ng 40 years of peace. Si Ehud, siya naman po ay left-handed na tumalo kay Eglon of Moab. Si Deborah po, isa po siyang babae. Si Gideon, kilala natin si Gideon, fearful but faithful. Ito po yung gumamit po ang Panginoon ng 300 men. Si Samson, kilala po natin siya. At meron din pong tinatawag na mga minor judges. At ang isa po dito ay si Shamgar. Si Shamgar, sinabi po sa verse 31 sa verse na ito po ng Judges, wala po siyang childhood details na sinabi sa Bible. Wala pong sinabi. Wala rin pong family history. Walang kahit na anong binigay o binanggit na tungkol sa kanya. Yun lang po. Walang mahabang pagpapakilala sa kanya. Siya po ay isang minor judge. Sa isang sentence lang siya binanggit sa Bible. Pero minsan, mga kapatid, isang sentence lang na galing sa ating Panginoon, kaya nitong baguhin ang history at kaya nitong magkaroon ng matinding impact. O kahit isang salita lang na galing sa ating Panginoon, alam natin ang pwedeng mangyari. In Matthew 8:26, peace, be still. Peace, it silences the storms.
it calms our heart. Kapag ang Diyos, mga kapatid, ang nagsalita, lahat makikinig. Ang story po ni Shamgar, sobrang ikli. Yun lang po yung sinabi tungkol kay Shamgar. Pero meron po itong powerful truth na pwedeng maituro sa atin. Hindi kilala si Shamgar, wala siyang status. God does not need your status. He needs your surrender. When God looks at you, hindi siya nai-impress kung anong meron ka. Kung anong posisyon ka, anong degree mo, kung marami kang followers sa Facebook, kung anong income mo, kung anong influence mo. Kapag ang Diyos ang pumili sa'yo, hindi ka niya titingnan kung anong meron ka sa buhay. Heaven has never been moved by status. Heaven moves when our hearts bow down. Si Moses, mga kapatid, may status siya sa Egypt. Alam natin ang story ni Moses. May mataas siyang posisyon sa Egypt. Pero hindi siya tinawag ng Panginoon hanggat hindi siya nagsusurrender sa wilderness. Si David, wala din siyang status. Isa lang shepherd boy. Pero nakita ng Panginoon na meron siyang surrendered heart. Ang status natin, mga kapatid, sa buhay, pwede pong maka-impress ng tao. Pero, once na nag-surrender ka sa Panginoon, na kung anong meron ka, you are inviting God. Kapag nag-surrender ka sa Panginoon, para mo na rin sinabi, Lord, I'm available. Use me. Ang buhay ko'y sa'yo. Yung iba sasabihin, tingnan nyo kung anong meron ako. Tingnan nyo ang estado ko sa buhay. Pero yung surrendered heart, Lord, kunin mo kung anong meron ako. Gamitin mo kung anong meron ako. Yung iba sasabihin, I'm capable. Kayang-kaya ko yan, basic. Pero ang surrendered heart, sasabihin yan, Lord, I'm willing. Status builds your name. Surrender lifts His name. God will do more with your surrendered yes than with the world's highest status. Alam niyo, mga kapatid, mas marami ang kayang gawin ng Diyos sa isang taong buong pusong nagsasabi ng oo sa Kanya. Sa simpleng opo, Panginoon, oo, Panginoon, kahit ito po ay galing sa walang pangalan na tao, kahit ito po ay galing sa wala kang yaman, walang posisyon, ito ay nagiging magandang daan para kumilos ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, tingnan natin si Shamgar. Ano ba ang ginawa niya? The book of Judges, mga kapatid, ito daw po describes Israel in dark season. In Judges 5:6, in the days of Shamgar, son of Anat, the highways were abandoned. Takot sila. During the time ni Shamgar, nadudun po yung fear, instability. Ang mga Philistine po ang nagro-rule sa buong land. Ang lahat ng tao takot, ang Israel ay bagsak. Wala siyang army to fight against the Philistines. Ang moral nila mababa. Ang mga tao pinapatay, sinasakop. Ang mga farms, pinupuntahan, sinisira. Ang Israel po walang laban. Wala silang hope, walang lakas. Pero sa gitna ng hopelessness, merong isang unknown na tao. Siya si Shamgar. Isang ordinaryong tao. Mga kapatid, hindi po siya priest. Hindi siya priest, hindi siya prophet, hindi rin siya royalty, hindi siya trained soldier. Wala siyang armor, wala siyang kahit na ano. Ang weapon niya po ay ox goad. Kung may papakita po natin ang itsura ng isang ox goad. Yan po ang ox goad. Ang ox goad, mga kapatid, ay isang long stick. Ito po ay ginagamit na pang-direct ng mga animals. Ginagamit po yan sa baka, kalabaw. Ito po ay ginagamit ng isang warrior, ng isang farmer at hindi isang warrior. Sa mata ng mundo, maaaring ito ay walang kwenta, insignificant. Pero sa mata ng Panginoon, ito ang ginamit niya to make Shamgar unstoppable. Simpleng tool, isang stick na mahaba, pang-guide ng mga kalabaw, baka,
Kung makikita nyo mga kapatid, hindi siya shiny. Hindi siya powerful kung titingnan nyo. At hindi yung pag nakita nyo, parang sabihin, wow, ox goad. Walang ganun mga kapatid. Pero ito po ay sobrang effective. Si Shamgar, wala po siyang sword. Wala siyang army. Meron lang siyang ox goad, faith in God, and burden to His people. Focus tayo mga kapatid sa ox goad. Ito mga kapatid, wooden stick. Ito po ay yung isang, may mga ox goad po na lumalabas na yung isa pong dulo niya is para po siyang pang plow or mahaba tusok. Hindi po siya makinang tulad ng isang sword. Mga kapatid, God does not require greatness, only willingness. Ang Panginoon, hindi kanya titingnan kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka kagaling, kung ano man nagawa mo sa buhay. Ang tanging itatanong sa iyo ng Panginoon, are you available? Itong ox goad, mga kapatid, ito po ay dinesign to direct before it was used to destroy. Ang primary purpose po nitong ox goad ay to guide ang mga animals. I-guide ang mga oxen para po sa tamang daan. Sa buhay nating spiritual, mga kapatid, God's first work in us is not to fight battles, but to guide us within us. Hindi tayo agad dadalhin ng Panginoon sa mga bagay o mga circumstances sa buhay natin kung alam niyang hindi tayo ready. He will guide us first. God doesn't start by changing our circumstances. He starts by changing us. Bago niya tayo gamitin publicly, He will guide us privately. Bago ka gawing warrior ng Panginoon, ihuhulma ka muna niya bilang isang follower. Ang ox goad, mga kapatid, made of two heads. One to correct and one to cultivate. Yung isang end ng ox goad, ginagamit ng farmer po ito para kung ano po yung mga nasa sa lupa, tatanggalin niya, pantanggal niya. Para maklear po yung daan. At yung isa naman po, pang-guide. Mga kapatid, ang ating Panginoon, pareho siyang taga-correct ng ating mga bagay sa buhay. At siya din po ang nagkukultivate sa atin. Siya ang nag-aalis ng mga pwedeng makahinder o makapigil sa atin. At siya din ang nag-guide at magpupush sa atin pauna para sa mga bagay at plano niya sa atin. God both convicts and cleans. He presses you and prepares you. Ang ox goad, mga kapatid, it was handmade. Hindi po ito ginagawa mass production. Bawat ox goad po, mga kapatid, ito po ay ginagawa ng bawat farmer. Each one was shaped differently. Bawat ox goad ay ginagawa ng magkakaiba. Depende sa pangangailangan ng gumagawa nito. Mga kapatid, ikaw, ako, tayo po ay handcrafted ng ating Panginoon. Hindi po tayo mass-produce. Hindi tayo generic. Hindi tayo parang gamot na maraming generic. Hindi rin po tayo random na, sige, bahala na kung anong kalalabasan. Bawat kasalanan mo, bawat kahinaan mo, bawat nakaraan mo, ang bawat sakit na nakaraan mo, ang iyong past, lahat yan may rason kung bakit lahat yan nangyayari sa'yo. Ikaw ay custom built. Ikaw ay ginawa para sa mga battles na kakaharapin mo. Ang ox goad, mga kapatid, it is required to be close to the ox. Ang standard length po ng ox goad is 8 to 10 feet. Alam niyo, mga kapatid, ang farmer, kailangan niyang malapit sa oxen para mag-guide niya ito. Ang ox goad po ay magkakaroon lamang ng purpose kapag ito po ay malapit sa farmer. Kapag ito po ay nasa sahig, wala po yung kwenta. Pero kapag ito po ay hawak ng farmer, andun na yung purpose nito. Mga kapatid, ang Panginoon, kung may iuutos po sa atin, hindi siya basta nagsasabi o nag-uutos lamang sa'yo mula sa langit. Hindi kanya hahayaang lumaban mag-isa.
Ang Diyos po ay malapit. Kasama ka niya sa bawat hakbang, sa sakit, sa takot, sa pagkalito, sa proseso ng ating paglago. Gaya ng isang farmer, hindi ka na lang niya basta tinutulak, ikaw ay gagabayan niya. Hindi naman niya never na sinabi ng Panginoon na, sige anak, bahala ka na. Kaya mo na yan, malaki ka na. Mateo 28:20. At tandaan nyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Isaiah 4:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. John 12:26. At kung sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon ay naroroon din ang lingkod ko. John 1:14. At naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Mga kapatid, the closer you stay to Him, the clearer the direction. And the stronger the guidance, the safer the journey. Alam niyo mga kapatid, lagi din pong sasabihin ng kaaway sa iyo na you're not enough. Hindi ka gagamitin ni Lord. Wala ka namang pinag-aralan. Wala kang talent. Masyado ka pang bata. O masyado ka nang matanda. Marami kang mistakes dati. Hindi magandang nakaraan mo. Wala namang special sa'yo. Yan po ang mga isisiksik sa atin. But the story of Shamgar teaches us, hindi po kailangan ng Panginoon ang extraordinary. Hindi niya kailangan ang galing mo. Ang kailangan niya ay ang obedience mo. Anyone, mga kapatid, kahit sino, pwedeng magkaroon ng ox goad. Hindi lahat kayang gamitin ito para sa isang battle. Pero Shamgar greatness came from obedience, not equipment. God is not looking for your talent. Hindi po titingnan ng Panginoon ang talento mo. Hindi titingnan ng Panginoon ang fame. Hindi titingnan ng Panginoon sa perpektong tao. Siya po ay titingin for those who will say, Lord, here I am. Send me. Ang Panginoon, mga kapatid, always chose ordinary people. Obscure people. Si Gideon po, takot. Si David, isang shepherd boy. Si Rahab, isa pong Canaanite woman, isang prostitute. Pero ginamit ng Panginoon para itago ang Israel spies. At ang matindi pa nito, naging ancestor ito ni David at ni Jesus Christ. Si Peter, isa pong mangingisda. Yung batang may tinapay at isda. Si Shamgar, meron lamang siyang ox goad. Mga kapatid, kapag ibinigay ng isang ordinaryong tao ang buhay niya sa Panginoon, extraordinary things happen. Alam nyo, maaaring naiisip ng iba na bago sila sumunod o magpagamit sa ating Panginoon, iniisip nila na dapat meron silang ganito muna, meron silang ganito. Saka na, pag may pera na ako. Saka na, pag may time na ako, yung wala na ako masyadong ginagawa. Saka na din pag medyo malalim na yung relasyon ko sa Panginoon. Kapag confident na ako. Pag may training na ako. Pero ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, anong meron ka ngayon? Anong meron sa kamay mo ngayon? Ginamit ng Panginoon yung rod ni Moses. Ginamit ng Panginoon yung slingshot ni David. Ginamit ng Panginoon yung jawbone. Ginamit ni Samson. Yung oil jar ng sa widow. Ginamit ng Panginoon yung 5 loaves and 2 fish. Ginamit ng Panginoon yung ox goad. Mga kapatid, hindi hinihingi ng Panginoon kung anong wala ka. Ang gusto ng Panginoon kung anong meron ka.
Si Shamgar, mga kapatid, hindi po siya naghintay na maging maganda muna yung sitwasyon niya. Hindi siya naghintay na susunod ako sa Panginoon kapag meron na akong kasama. Hindi niya rin sinabi na, "Uy, hindi ko naman trabaho yan." Shamgar used what was already in his hand. Hindi siya naghintay ng isang special occasion or pumunta sa isang lugar. Hindi siya nagsabi na, "Lord, sa iba mo na lang ipagawa yan. Huwag na sa akin." Nagsimula siya kung nasaan siya. Mga kapatid, kung ano man po ang sitwasyon nyo ngayon sa buhay, maaring ikaw ay nasa sa lowest point, maaring ikaw ay maganda ang lagay ng buhay mo ngayon. As long as you are willing, gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ni Lord sa workplace mo, sa bahay mo, sa school, sa community, sa church. At kahit yung kahinaan mo, gagamitin niya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon po, hindi po yan naghihintay ng better you. He wants to use you today. He wants to use you today. Telepono po nating hawak natin. Pwede po natin itong gamitin eh. Pwede po natin gamitin ito to encourage someone. Pwede kang tumawag sa kaibigan mo na nasa sa malayo. "Bro, gusto lang kitang ipag-pray kahit sa telepono." Ang trabaho mo, maaari mong sabihin na, "Ito lang ang trabaho ko." Pero ikaw pala ay nagiging blessing na sa iba. Dahil nakikita nila kung paano ka mamuhay bilang isang anak ng Panginoon. Even yung pas mo, gagamitin ito ng Panginoon para makapag-encourage sa iba. Someone na katulad ng posibleng nangyari sa iyo. Isipin niyo mga kapatid ha, isang farmer, one stick, laban sa 600 trained soldier. Sigurado ako mga kapatid, yung 600 na yun, hindi yun naghihintay na, "O, sige, isa-isa." Hindi po ganun. Hindi po yan ganun. Sabihin siya, "Wait lang nga, ikaw muna. Mamaya ka." Hindi mga kapatid. Sabay-sabay yan. 600 soldiers, sabay-sabay po yan. Kung iisipin po natin mga kapatid, imposible. Pero with God, nothing is impossible. Kaya minsan, kung halimbawang pakiramdam mo, sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod ang problema. Sige lang, lapit lang kayo problema. With God, nothing is impossible. Alam niyo mga kapatid, God can turn your everyday skills, your job, your routine, kaya niyang gamitin ito para sa kanyang dakilang layunin. Your normal becomes powerful when God's hands is on it. Kahit ikaw ay takot, lahat tayo mga kapatid natatakot. Ako takot. Pero naiintindihan po ng Panginoon ang takot mo. Ang team po natin this month, Word made flesh. John 1:14. Alam nyo, hindi lumalayo ang Panginoon kahit kailan. Hindi niya po isinara ang langit. In fact, He became flesh. He stepped into your weakness, our emotion, our limitation, pati na ang takot natin. Alam ng Diyos kung paano maging tao. Alam niya ang takot, pressure, uncertainty. Alam niya yung takot mo. Kaya kung iisipin natin na natatakot ako, nagamitin ako ni Lord, sasabihin sa iyo ng Panginoon, "Naiintindihan kita, anak. Alam ko ang takot mo." Alam ng Panginoon yung takot ni Gideon. Si Gideon, sa sobrang takot niya, nagtago siya dun sa wine press. Sobrang takot siya. Pero hindi sinabi ng Panginoon, "Gideon, ba't ka natatakot?" Hindi. Ang sabi ng Panginoon, "The Lord is with you, mighty warrior." Alam ng Panginoon, natakot si Moises na magsalita. Sabi ni Moises, "Lord, hindi naman ako marunong magsalita.
Hindi ako ang dapat papuntahin mo dyan. Huwag po ako. Pero ang sagot ng Panginoon, I will be your mouth. I will be your mouth. God doesn't eliminate fear by giving explanation. God doesn't eliminate fear by giving explanation. He eliminates fear by giving His presence. Si Joshua, takot siya na pangunahan ang buong Israel after Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, paulit-ulit niyang sinabi to, do not fear, for I am with you. Si Peter, alam ng Panginoon na si Peter po ay matatakot sa big waves. Alam po yan ng Panginoon. Nung time na lulubog na si Peter, hindi sumigaw ang Panginoon na sa malayo. Hindi siya sumigaw, Peter! Hindi po. Immediately, agad-agad, andun po siya agad sa tabi ni Peter at hinila niya po si Peter. Kapag ang takot mo mga kapatid ay lumalaki, tandaan nyo, mas lalong lumalapit ang Panginoon sa atin. God knows your fear today. Alam ng Panginoon lahat ng takot natin. He sees the fear you haven't told anyone. May takot ka na, hindi mo sabihin kahit kanino. Pero alam yan ng Panginoon. Nakikita niya ang private battle mo. May kanya-kanya po tayong private battle. Lahat ay kita ng Panginoon. And still He says, fear not, for I am with you. My grace is sufficient. I will strengthen you. God did not call you from afar. He came close and dwelt among us. Hindi ka tinawag ng Panginoon from a distance. He comes close enough to walk with you. Katabi mo palagi ang Panginoon. Tatayo po tayong lahat mga kapatid. Mga kapatid, hindi po niligtas ng Panginoon ang Israel during that time with sword. Niligtas niya ang Israel gamit ang isang farmer. Isang farmer na tumanggap at naging available at nag-yes sa ating Panginoon at gamit ang isang ox goad. Listen to this mga kapatid. Ang ating Panginoon, hindi niya po tayo iniligtas at pinatawad sa ating kasalanan just staying at heaven. Hindi siya nag-stay sa heaven. The Word became flesh and walked among us. Mula sa langit, bumaba siya para sa iyo, para tupadin ang pangako niya. Namatay siya para sa atin, napako sa krus. Mga kapatid, hindi po tumitingin ang Panginoon sa perpektong tao. Ang hinahanap po ng Panginoon ay ang sisidlang willing magpagamit. You may feel small. Maaring isipin mo, hindi ako qualified. Maaring takot ka na gamitin ng Panginoon. Lagi nating tatandaan, God is always with us. Hindi at kailanman niya tayo iniwan. Lahat tayo mga kapatid, iba't iba po ang sitwasyon natin sa buhay. Iba't iba ang problema. Don't ask God for a sword. Huwag kang humingi sa Diyos ng sandata para mapagtagumpayan mo ito. Kundi, ibigay mo ngayon sa Diyos kung anong meron ka. At sabihin mo, Lord, andito ako. Ibibigay ko lahat sa iyo, lahat ng anong meron ako. When you give God what you have, God will give what you need. Maaring ang preaching ko po ay hindi ganun nasisisigaw. Pero alam ko na meron pong puso na kinausap ang Panginoon ngayon. Ang Panginoon po ay palagi naghihintay sa iyo. I will open the altar mga kapatid. Pwede po tayo mag-pray.
ibigay natin sa ating Panginoon kung anong ibibigay natin sa Kanya. Anong meron kang handang ibigay sa Panginoon? Ito ba ay trabaho, testimony, oras mo, influence mo, yung faith mo, na kahit minsan pakiramdam mo, ang liit-liit ng faith ko, ang iyong pagsunod, maaari mong sabihin na, Lord, ito lang po yung maibibigay ko. Ordinaryo lang po ito. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, enough na yan. Enough na yan. Don't ask God, Lord, am I capable? Am I qualified? Am I ready? Sa halip, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito ang lahat sa akin. Gamitin mo. Huwag po tayong mahiyang manalangin sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiyang ibigay lahat sa ating Panginoon. Kung may kailangan ka sa ating Panginoon, give what you have. And God will give what you need. Hallelujah, Jesus. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto. Buhay magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang
di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Hallelujah. O Diyos, Hayaan po natin na ang mensahe ng ating Panginoon ay lubusan natin na maangkin sa ating buhay. Nais kang gamitin ng Diyos. Sino ka man, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong estado sa buhay, huwag mong tingnan ang mga bagay patungkol sa anuman ang iyong kalagayan ngayon. Ang isipin mo ay ang pagtawag ng Diyos na nais niyang gawin sa iyong buhay. God wants to use you. God wants His hand to guide you and give you protection and use you for His glory. Hallelujah! Hallelujah! Maaaring nasa gitna ka ngayon ng kabigatan, ng problema. Subalit ito ang iyong tandaan. Ilapit mo lang yan sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kaya niya na iangat ka sa iyong kalagayan. Kaya niya na iahon sa iyong sitwasyon. Panampalatayanan mo lang siya. At habang binibigyan kanya ng lakas, habang binibigyan kanya ng pananampalataya, ng pag-asa, lumaban ka. At sabihin mo, Lord, narito lang ako. Handa ako, Panginoong, ialay ang aking sarili at magpagamit, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian. Hallelujah! Kausapin mo lang ang Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan ngayon at ano man ang sinasabi ngayon ng Panginoon, just open your heart. Just open your mind. Hear His voice. Hallelujah! Let Him guide you. Let His voice be the one to lead your way. Hallelujah! Basta sabihin mo lang, Panginoon, narito ako para po sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ako, Diyos, anumang misyon, anumang layunin na nakatalaga mo para sa akin. Here I am. Here I am, Lord. Oh, yes. Kagaya ni Shamgar, walang anuman na espesyal na talento o potensyal. Subalit ginamit ng Panginoon kung ano ang mayroon siya sa kanyang kamay. Whatever you have in your hand, whatever you possess in your life, just use it for His glory. Hallelujah! Kausapin mo lang ang Panginoon. Narito ako, Diyos. Hallelujah! Kilala mo ako, Panginoon. Alam mo ang mga kahinaan ko. Pero alam mo rin ang mga kalakasan ko. Alam mo ang mga kakulangan ko. Pero nakikita mo rin ang katapatan ko. Lord, hayaan mo, Diyos, na Ikaw po ang makapangyarihang kumilos sa aking buhay. Hallelujah! sa amin, itatanghal sa buhay ko. Tanging Ikaw, O Diyos, higit ka sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian. Hallelujah! Sama-sama po tayong tatayo habang
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Lord, sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Mga kapatid, maring sa buhay natin, nakikita natin ang mga pagkukulang, mga kahinaan, mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Pero may Diyos tayong nagmamahal. Diyos na nagpapatawad. Diyos na handang kumalinga sa bawat isa sa atin. Kaya nangangahulugan anuman ang mga kakulangan natin, anuman ang mga kasalanan natin, ilapit lang natin sa Kanya. May kapatawaran, may pagpapataas ng pananampalataya na ginagawa ang Diyos. Kung magpapakumbaba lang tayo, at sa ating pagpapakumbaba, doon tayo itataas ng Panginoon, at doon niya tayo gagamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. We will not rely on our strength, but we will rely on the power of God. It's not by might, it's not by power, it's by the Spirit of the Lord. Hindi ginamit ni Shamgar ang kanyang sariling kalakasan. Umasa siya sa kapangyarihan ng Panginoon. And right now, as believers of the Lord, kahit sa mga baguhan nating kasama, tayo po ay aasa sa Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Let His presence dwell in our midst today as we give Him glory, as we give Him praise. Come on! Hayaan mo ng iyong kalakasan ay magmula sa Diyos as you worship the Lord, as you give Him praise, as you wave your hand, as you clap your hand, as you open your mouth in praise. Hallelujah! Ask for His strength, ask for His power, ask for His Spirit. Not by our power, but by the power of the Lord. Oh yes! Hallelujah! Sa Kanya tayo umugot ng kapangyarihan, ng kalakasan. And as you lift Him, as you praise Him, then let His glory come down upon us. Yes! Yes! Exalt Him in your life. Praise Him. Worship Him. Let the power fall through our praises. God inhabits the praises of His people. Come on! God! Hallelujah!
for you. God can make you an instrument. God can use your potential. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Once again, let's raise our voices before His presence. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. O God, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mahapap. Come on, let's give Him glory! Itataas ang we praise You! Hallelujah! Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tuloy lang po natin sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just keep on worshiping Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Minsan pa, maaari po pa tayo sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah!
At pare din po ba nating isigaw na God bless Brother Jed. Hallelujah. Yan. Salamat po sa napakagandang preaching po ng ating preacher po today. At gaya po ng sinabi ng ating preacher kanina, the Lord wants your availability. The Lord wants your availability. At time check po, ngayon ay 10:18 a.m. pa lang. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, are you still available? Available ka pa bang magpuri, tumalon, sumigaw at sumayaw sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Napakaluwag po ng ating harapan. Maaari po kayo dito sumamba. And we will sing a new song to the Lord. Hallelujah! I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Oh, 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 oh.
Hallelujah. Thank you, Jesus. And may I request Sister Dada to close us in prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig. Alam namin, Panginoon, na itong hinahangad mo sa bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay magsuko ng aming buhay sa iyo. Mag-surrender, Panginoon, upang gamitin mo kami, O Diyos, sa iyong ubasan, sa ilalong ikalalago ng iyong gawain. Hayaan mo, Panginoon, na sa iyong malapit na pagbabalik, maging kabahagi ang bawat isa, maging kapartner, Panginoon, sa iyong ginagawang mahimalang bagay, Panginoon, sa mundong ito. Alam namin, Panginoon, nakakaunti na lamang po ang panahon, Panginoon, kaya gamitin mo kami ng may kasagasigan, gamitin mo kami ng may kainitan, Panginoon, at hayaan mo yung banal na Espiritu, Panginoon, stir up the gifts you have put inside of us, hallelujah. At dalangin ko, Panginoon, ikaw mag-ayos ng aming mga buhay, ihanda mo kami, enlarge our character, Panginoon, upang saan mo man kami dalhin, saan mo man kami gamitin, ikaw ang magliliwanag sa bawat isa sa amin, ikaw ang matataas, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Patuloy pong basbasan at ingatan, Panginoon, na aming pong preacher, si Brother Jed Lutero. Ikaw din, Panginoon, mag-bless sa kanyang lahat na, Panginoon, na desire na kanyang puso, Panginoon, ang kanya pong ministeryo sa iyo, ang kanyang pamilya, Panginoon. Lubos mo siyang pagpalain, ganoon din, Lord, ang aming pong buong pastoral team, si Pastor Guji Lutero, Pastora Irene Chavez, si Evangelist Fernan Idea, at si Pastor Gary Lutero. Kasama, Panginoon, ang aming pong mga church board leaders, Panginoon, ang mga department leaders and officers, maging, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamaedad, Panginoon, nakapartner ng iglesyang ito. Pagbuklodin mo kami, Panginoon, na kami lagi maging available, Panginoon, para sa iyong kaharian. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang bahalang magbabalik, Panginoon, sa amin ng pagtugon sa lahat na aming pangangailangan, Panginoon. Sa iyo kami lubos na umaasa, Panginoon. Sa iyo kami nagdidepende, O Diyos. At kami punong-puno ngayon, O Diyos, ng pagpupuri at pasasalamat. Alam po namin, Panginoon, sa loob ng buong 2025, lubos mo kaming pinagpala, Panginoon, at inihanda, Panginoon, para sa mas malaki pa pong bagay. We bless your name, God. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Amen, amen. At malaya po tayong magkamayan at magitian sa ating pong mga kapatid. And you're dismissed in Jesus.